Libo-libong bilanggo na hawak ng Bureau of Corrections at Bureau of Jail Management and Penology ang mapapalaya sa ilalim ng inamyendahang batas ng Good Conduct and Time Allowance o yung pong GCTA. Yan ang sentro ng balita ni Luisa Eriste. Maagang regalo para sa bagong taon ang hatid ng pamahalaan para sa libu-libong persons deprived of liberty. Ito'y dahil pinirmahan na ng DOJ, DILG, Bucor at BJMP ang bagong implementing rules and regulations para sa batas ng Good Conduct and Time Allowance kung saan kahit ang mga sangkot sa heinous crimes pwede nang mapalaya dahil sa GCTA. Napakagandang development. Ito ay napakagandang regalo sa ating mga persons deprived of liberty at ang kanilang mga pamilya. Sa tansya ng Bucor, nasa 5 hanggang 10,000 PDL ang mapapalaya nila sa ilalim ng pagbabago ng batas. Sa BJMP, nasa 600 hanggang 1,000 PDLs. Sabi ng Bucor, uunahin nila ang mga matatanda na at may malulubhang sakit. Sisiguruhin din nilang walang makakasingit na high-profile inmate kung hindi naman ito karapat-dapat na mapalaya. They will be the first elderly and sickly, terminally ill, yan. Then yung talagang mga matatanda na po. High profile, I don't think so. We will have to look into this because we have to have guidelines on this issue, and we have to make sure na they are really qualified for to be released. Sa December 30 target na magpalaya ng Bucor at BJMP, inaasahang mapapababa rin nito ang pagsisiksikan sa piitan, partikular sa New Bilibid Prison na posibleng bumaba sa 250% congestion rate, pati na rin ang city jails. Samantala, sabi naman DOJ, ngayong uuwi na si Mary Jane Velosa sa Pilipinas kahit siya posibleng makapasok sa GCTA kung hindi man siya mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero habang hindi pa ito napag-uusapan, pansamantala muna siyang ikukulong sa Correctional Institution for Women. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.